Ito yung head-up display. Unbox natin. Ito yung unit. Ito yung OBD2 connector. Ito yung manual. Sabi sa akin ng supplier ko, basahin mo yung manual bago install. And ito yung reflectorized mirror. Kakabit natin sa windshield para mag-reflect itong OBD2. Then ito yung non-slip pad. Subukan natin siya. Ito, sinetap ko muna yung OBD. Then ikakabit natin siya sa port. Maraming tatanong kung nasan yung OBD to port. Ito yung driver side. Usually nandito siya sa ilalim. Ito, makikita nyo may nakalagay siya, fuse OBD. Nandyan yung OBD to port. Tanggal natin ito. Ayan yung mga fuse. Ito yung OBD to port. Ayan. Make sure na OBD to. Yung iba nagtatanong kung paano malalaman yung sakela OBD to. Usually nakikita siya sa mga parang ganitong sticker. Since kasi imported to sa sasakyan, nakalagay Korean na language. Kaya hindi ko masabi kung saan talagang part. Yung iba naman sinasabi sa ilalim ng hood. Tingnan natin. Meron sticker sa ilalim ng hood. Pero yun nga, imported nga yung sasakyan. Ito na yung hood, tinas ko na. Then dito daw makikita yung iba. Dito sa part ng ito. Ayan. May mababasa kayo dyan parang OBD to certified. Since nga imported, hindi ko siya maintindihan talaga. Babayan natin. Ganun ang itsura niya sa labas. Yung reflective film. Then ganito na siya kadala yung kabit, isaksak mo lang siya. Ito. Ayan. Saksak mo parang tutunog yung head-up display OBD to. Ayan, umilaw siya. Nag-i-scan siya. Ayan. Tapos na siya mag-scan. Try natin i-start yung sakyan, para makita natin. Start natin. Ayan, na-start ko na. Ayan, umilaw na siya. Ganun lang siya kadali, plug and play lang talaga. Wala kang kailangan gawin. Nakalagay lang sa manual pag hindi accurate yung mga dinidisplay niya tulad sa RPM, kilometer per hour, may calibration doon. Yun lang talaga ang pinakang kailangan yung gawin. Medyo analyze nyo lang rin yung manual para malaman nyo kung ano pang function nitong HUD. Pero marami siyang function sa nakita ko. Ayan, i-RPM natin. Sa akin naman parang accurate. Kung makikinig nyo yung tunog ng makina, parang talagang napaka-responsive niya, Kasi konting tapak mo lang talagang updated yung display niya. Ayan, i-test drive ko yung sakyan para makita nyo kung nagaano yung kilometer per hour. Okay? Ito, hindi siya sagabal sa akin. Diyan ko siya nilagay. Ayan. Malaki pa rin yung view ng aking pagdadriving. Ayan. Ito na, i-test drive ko na siya para makita nyo kung talaga nagaano siya.
tsaka yung kilometer per hour. Napaka-accurate niya, pero nakalagay dun sa manual na hindi siya ganun accurate sa first time. Kailangan magka-calibrate ka. So meron siyang calibration dun sa manual kung paano. Ayan, sa akin hindi siya nakakabala sa pagdadrive ko, no, kasi nasa tabi siya eh. At the same time, madali ko makita yung takbo ko. Then ayan, napaka-astig tingnan, di ba? So, okay. Balik ko sa bahay, pakikita ko sa inyo pag pinatay ko na yung makina kung ano maging itsura niya. Ito na, tapos ko na i-test drive. Papatayin ko na yung makina para makita nyo kung paano siya. I-rev ko ulit para makita nyo kung nataas yung RPM. Yan. Diba? Ayan siya tingnan. Ayos siya, no? Then pagpapatayin ko na yung makina, ganito mo yung itsura niya. Ayan, patayin na yung makina. Ayan. Then ayan, patayin na rin siya. May nagbi-blink lang pero alam ko mawala yun. Ayan, nawala na siya. So hindi nyo na siya kailangan i-plug out. Mamamatay siya. So ayun, ganun lang siya kadali. Bale, babasahin mo lang talaga yung manual. Calibrate lang talaga. Ayan. Okay, make sure na obey dito yung sasakyan nyo para magamit mo siya.